Mga kalibali, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating dalhin ang presensya ng Diyos. Sumas sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kalabay, mahalin natin ang isang kaibigan kapag magpatsing natin na ang kaibigan ito ay tapat sa atin. Mahalin natin at pagiging tapat tayo sa naturang kaibigan. Maraming ang nagsasabi, BFF, lalong-lalo na yung mga celebrity, BFF. Hindi yan Baguio Flower Foundation, hindi. Best friend forever. Sa Baguio, na dyan naman, di ba? BFF, Baguio Flower Foundation. Pero itong mga celebrity nito, BFF, Best Friend Forever. Na kapag ka wala nang makuha yung isa sa kaibigan, lalayuan na yung kaibigan. Sa totoo lamang, walang forever. Anumang bagay walang forever. Kahit ang pag-aasawa, minsan nauuwi sa paghiwalay. Kaya nga ang Pilipinas kayo, ang mababang natulungan ng Kongreso, nagpapasa ng batas ng diborsyo. Sapagkat wala yung third to asphalt, kundi third kabit to asphalt. Diba? Pag magkakaroon na, dahil gusto isama na yung kabit, maghihiwalay. Hindi third to asphalt, kundi third kabit to asphalt. Yun ang masama. Kaya yung batas ng diborsyo sa Pilipinas na yan, na pinasa ng Kongreso, na pinutuloran ng marami, lalo-lalo ng ating mga kapalian at mga bispo. Walang forever sa anumang bagay. Lahat may simula, lahat nagkakasama. Isa lamang ang Alpha at Omega, ang simula at nagkakasama, ang Diyos. Ngunit, kung tapat ang mag-ibigan, napakaganda ng mangyayari. Sa isang barangay na malayo sa bayan, nahirapan ang mga tao sa kanilang pagsimba, yung mga Katoliko, sapagkat napakalayo ng simbahan. Kaya naisipan nila na kahit sa baduman lamang ng hapon, pagkaroon sila ng pagkakataon na makapagsimba. Kaya pinuntahan, nagpulong sila at nagkakaisa na magpapatayo ng isang kapilya. At sila ay pumunta sa kanilang parish priest upang basbasan ang kanilang kapilya at ang kanilang magiging kapilya upang pagkapagsimba sila sa tabi magkaroon ng mass sa hapon. Subalit, nagkaroon ng pagkatayo kung saan itatayo ang simbahan o ang kapilya. Yung mga nasa silangan, gusto nila malapit sa silangan. Yung mga nasa kanluran, gusto nila malapit sa kanluran. So nagkaroon ng pagtatalo, ang naantala ang pagtayo ng kapilya. Hanggat sa dumating ang tagtuyo, nakalimutan na nila sapagkat nagkagulo na. Sa kainitan ng tagtuyo, may dalawang magkaibigan. Ang isa, nasa dulo ng silangan nakatira. Ang isa sa dulo ng kanluran. Tawagin na lamang natin ang nasa silangan si Andres, ang nasa kanluran si Pablo. Sa kainitan ng tagtuyo, isang pag-aani na si may sa indinik na ano ng tagtuyo,
hindi tinamaan, may naaani pa ang mga kanabaryo. Habang nag-aani si Andres, ang naisip ni si Pablo, ano kaya may bigas kaya si Pablo, may makain kaya ang pamilya ni Pablo. Ganon din si Pablo. Iniisip niya si Andres. Hindi nila iniisip ang kanilang sarili at ang kanilang sarili. Iniisip din nila magaling, pero naisip din nila ang isa't isa. Kaya sa naiuwing dalawang kabang palay ni Andres at sa naiuwing isang kaban sa tatlong kaban na yun ni Pablo, nagpasa ang dalawa. Ngayon, magdikit, pero hindi sila nag-uusap. Iniisip lamang nila ang kapakanan, ang kalagayan ng bawat isa. Isang tunay na magkaibigan. So, kumuha ng bisikleta. Kumuha siya ng bisikleta si Andres, yan si Pablo. At nagpasya na ihatid sa isa't isa ang kanilang iisang kabang. Nung nasa gitna na sila, nagkasalubong sila. Siyempre galing sa kanluran si Pablo, galing sa silangan si Andres, nagkasalubong sila. Ang nangyari, nung nakita nila kung ano ang kanilang mga dala, nagtatawanan sila. Sapagkat alam nila, ng isa sa kanila, naging nais na pupunta sa isa upang tulungan. Ganun din yung isa. Isang pambihirang pagkakaibigan. Isipin na naman natin, isang tagtulog. Alos wala silang makain. Patay ang agrikultura. Patay ang pagtatanim. Mabuti nga naman, nakapag-ani nga. Ang dating 100, 200 na lang. Ang dating 100, 300 kabala lamang. So, hirap talaga. Pero, naisip pa ng dalawa ang kalagayan ng isa't isa, ang magkaibigan ito. Nang malaman ito ng mga tao sa kanilang baryo, tatawa din sila sa kanilang mga sarili sapagkat sila ay nagiging maramot, nagiging makasarili. Hindi tapat sa isa't isa. Hindi sila tapat sa kanilang pagiging magkapitbahay. Sa pagpatayo ng isang kapilya. Kaya nung kinabukasan din ng sunod na araw din na yan, nagpupulong ang mga taga-baryo. At tinawag nila ang nagiging inspirasyon nila, si Pablo at si Andres. At ang pagkasahan nila na doon mismo sa gitna, doon mismo kung saan nagkasalubong si Pablo at si Andres, doon nila itatayo ang kanilang kapilya. Napakaganda pangyayari sa isang tapat na pagkakaibigan. Mahal ng kaibigan ng isa. Mahal din ng kaibigan ng isa. Nagmamahalan sila ng isa't isa bilang tapat na kaibigan. Hindi natin sinasabing sila ay magiging BFF o best friend forever. Pero sa pangyayari niya, isa lamang ang ating pagkakaibigan. Pangalagaan natin, alagaan natin ang pagkakaroon ay isang mabait at tapat na kaibigan. Huwag natin pagsasamantalahin. Marami sa atin, kapag wala na tayong masip-sip, wala na tayong makukuha sa ating kaibigan, itatapon na natin na parang basura. Ganyan tayo, ganyan ang marami sa atin. Bihira ang tapat na magkakaibigan. Huwag kayong maniwala sa anumang forever. Like do as one, best friend forever. Wala yan. Kaya kailangan tayo mismo ang magkaroon ng pusong may pagmamahal sa isang tapat na kaibigan.